So, importante nga masabta nato, di lamang nakapokus ta sa purpose. Whether in business or ministry, yes, business is meant for profit. Ang ministry na to for the souls to be saved. We must give more emphasis to people. Even in the church, ang program. Do not use people para lang imong program o lambo. Ang atong programa, why we are playing music, nga nung i-practicean gini siya, why we need to be committed and faithful sa atong rehearsals, why we need to study sa atong mga lessons, is because this is for the people. We are not here to impress anybody. We want people to be nurtured. And of course, to glorify God. Mabito lang, we need to understand what is the purpose of our work so that we can have real joy. Muna say, what nag-enjoy sa atong ginabuhat, tungod ko, what takasabot, kung say, purpose atong ginabuhat. Do you know why people are engaging in a ministry? Dili man niya gitawag well compensated nga trabaho. Pero nga nung daghan man mamastor, tungod kay diri ay naay kalipay, naay fulfillment, naay joy. The Bible says, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Grabe rin ang kalag sa usa ka tawo. It's more than the value of this universe. Ingon sa Bible, there is joy in the presence of the angels for one person that repenteth. Isa lang nakatao, naghinulsol siya ang mga sala, nalipay ang kalangitan. You see, you cannot hear the applause of the people in this world. Dili ka tagahan o gold sama sa Olympics sa taghang nimog na himo o na-accomplish. Pero sa mata sa Diyos, naday kay gitawag nga delight. Gilipay mo ang Ginoo. Sa kinabuhi nato dito sa lupa, di lamang sa mga material gain ang makasatisfy ka nato. Kundi dihay ang pagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Dili dihay ning ginansya. Muna nga mag-ampo ta kanunay sa Ginoo, Lord, teach me how to love my work and to know its purpose. Kamo mga estudyante, unsabay tumong ninyo nganong nikuha mo kurso nga na. Karon pa lang handaan inyo nang tanawon unsabay ang inyong goal sa inyong kinabuhi. Para lang ba sa imong kaugalingon o para pod sa uban? Now, I'm not saying, or God is not saying, na dili maayo ang maging adunahan. The love of money is the root of all evil. But money could be the answer of everything. Pero kung gusto ka, agisumalipay ka tinuod, kung naamang kay mga panalangin, maging successful ka sa imong career, unaon mo nga you want to be a channel of blessing to others. I need to work hard not only for my own personal benefit, but also I want to enrich the lives of my parents. I want to help also my siblings or even my relatives or neighbors or my community in general. And that is a worthy goal. Kasi kung i-define mong success for your own personal benefit, then that is not a success at all. It's greed. Pagkahinakong. Nganong kita usahay, wala tayo kalipay, is because we don't learn how to share. Di ba? Pag naatay kwarta, naatay mga kalambuan, o whatever, di na kayo namdong sa atong relatives. Kung gusto ginato, kita kanunay, kita lang kadawat, kita lang hatagan. Same is true with the ministry. Do not think nga ikaw lang kanunay, serbisyuhan. Think of this, nga Lord, please enable me to become a blessing to others also. Nga through your church, sa mga ministries, ma-reach ang mga souls. What is this amount compared to the value of the souls? Always ask for eternal dividends. Di lamang nagtanaw lang sa atong ROI, return of investment, din sa yuta. How about eternity? Muningon ni Jesus Christ, lay your treasure also in heaven where moth and rust will not corrupt. Di lamang imbak sa atong pundo din sa yuta. Savings are good.
But we need also to invest sa mga heavenly things para ang inyong kalipay mapuno. You know, mga disciples sa una, when they were with Jesus Christ, puno silang kalipay. It's because kompleto eh. Oh, naana si Jesus, naayang mga pulong. Sa atong kinabuhi, mao gyapon. Ang imong kinabuhi igsuon di na makompleto kung imong isalikway ang espirituhanon. Kailangan mo si Jesus. Be partner with Him so that every day, maski unsa man gitabo sa imong kinabuhi, na kay kalipay. You know, little is much when God is in it. Pag ang labor bitaw nimo nga ng labor of love, tapos ka na with all honesty, whatever imong gain, di ba malipayon ka? Pero ganay kung deceitfulness ang timbangan, mandaya ka, or whatever, manglamang kasi mong kapwa, then you will not be happy. The Bible tells us, the book of Proverbs, ang mga butang, ako sa diin, nakuha na to pinakadalit, dili na siya mudugay, mawala na siya pinakalit. But those who work hard and labor, ang iyang kabtangan mag-increase. You know why? It's because your attitude is being built. Tagaan mo lang mga taong entrepreneurs ka ng kabalo, mangitag sa lapi, magnegosyo, magsugod pa na sa ginagmay, padulong niya po na sa patagko. Why? Because they have built character. Pero ang tao nga wala yung karakter, wala niya na-develop yung hugali, yung maski tagaan mo sa dako nga kapital, di na siya kamao, paano na siya palambuon. In the spiritual sense, mo gyapon na sa atong pangalagad sa Diyos, ang mga tao nga kabalo, mulipay sa Ginoo, sa ginagmay nga mga butang, sila faithful. And God also will enrich them. Muna mo sa Bible, those who are faithful in little is also faithful in much. Muna sa ginagmay, kasi mga menial job, cleaning the church, o gamay nga assignment, you must be faithful. Kaya ang Ginoo na muhatag sa imo sa mga butang nga makaya ni mo pod. Manawsay, why the Lord is not adding those things sa atong kinabuhi is because dili patakapyalan. Ingon sa Biblia, ang steward must be found faithful. Importante gid ay na. The third one, the Bible says, is rest. You know, God gives us a pattern of how important it is to work. Ang laziness, kalaban ana. Mula si Jesus Christ yung niya, work while it is day, for the night is coming. Ang dili mo trabaho, di kakaon. Katong little slumber, a little folding of hands, kanang mga tapulan, it will lead into poverty. Kanang maginagmay nga trabaho, trabahoon dapat nato na. Kaya kanang ginagmay, mudako na. Pag atong tapukon, dapat magkugay kita. Pray kita sa Ginoo nga in good shape ta kanunay. But also, in all of those achievements of ours, little or big, we must enjoy. And thank God for that. Kung nakita sa kayo sa Ginoo, we give the 10th sa mga anak sa Diyos nga kasabot kita na. We give the love offering. Pero gani, kung kita di ka muhatag, mabalik sa Ginoo, wa kita tibuok na kalipay. Why? Because we have robbed God. Atong ikawatan ng Ginoo. For us to have full happiness, we must return what belongs to the Lord. No, wala man na siya ipugsanay. Imo man na siya nga personal sa kwan sa Ginoo. Pero ang church, never gina sa mo pugos nimo, even the pastor. But if you want to enjoy life, you must be pure and honest in the sight of God also. Providing honest things not only in the sight of man, but also in the sight of the Lord, and vice versa. And the last one is the rest. Ang rest, gitudo sa Biblia, nga kailangan na ito magpahulay. Yes, you work hard. You give what is due to God. You enjoy the benefit of it. Muna, makakapalit ka sa pagkaon na gusto mo. Makapalit ka sa sinina nga need ni mo. Anong gusto sa imong anak, nga yung need, ma-provide ni mo, and then you're happy. Thank you, Lord, for my job. Thank you, Lord, for my income. Nga naman, nakasustain kami. But God wants also you to have rest. Kailangan po ka magpahulay. In chapter 2, verse 2, the Bible says, and on the seventh day God ended His work which He hath made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made.
After all these things ngayang gibuhat, so niya, yes, this is good, this is wonderful. I have made the most precious one, man after my image. Mga tao. He enjoyed it. O pagkahuman, so niya, I need to rest. Ang ginoowa, sa gikapoy. Ang Diyos na to, Diyos. But God has set us a pattern or example that we need also to rest. Nakita na ko bago lang, sa viral sa social media, katong 2 weeks straight siya nagtrabaho. Puros lang siya trabaho, overtime. Isa lang kaadlaw nga nagpahulay siya, nagbigay po yung lawas, namatay sa diretso. Ang atong body, gidesign na sa Diyos. Nga ako sa diin, naagi na siya sariling mag-rejuvenate. May repair na siya But based on studies, kung kita nagtulog, mo ng panahon nga mo repair siya. So sa mga bata, mga 10 hours, 8 hours, mga dako okay ng 7 hours. Pero gani kung 3 hours lang imong tulog, magbantay ta. Kailangan i-balance na to. Especially itong baliktad, kung gabi ilang trabaho, buntag ilang tulog, lahi yun na siya. No, we will not tackle of that in depth. Pero you can search on that. Hindi na mayo ang iyang effect. Muna tinuod, we need to work in order to have money. So that we can enjoy life. But also, you need to rest. Masigan ang lupa, in the Old Testament, nagana sa tuig nga ipahulay. Kaya na magkaroon ng mga lupa nga ako sa diyan ginasaka. Di na kadulot ang mga fertilizer, acidic na. Ano man, why pahulay? Pag harvest sa tatag, naman. Ang atong lawas, kung atong inimpatsyon sa trabaho, kay gusto ka makakumulate of wealth, pag magbigay ni siya, ang ato ng mga kwarta, padulong rapot sa atong lawas. You must take time for rest. Pahulay pod. So that you will have this life nga meaningful. Kung sa diyan, ikaw masatisfied. Why you are exhausted? Why you are tired? It's because you don't give time to rest. Kita ko to gabi sa Facebook, isya ni Jinjen, ingon sa bata. Yan tubag sa pangutana. What will you describe of your mom in one word or single word? Ang tubag niya, tired. Kaya kitaan niya si mama niya, sige trabaho. Pahulay po. You see to it, imong body makarepair pa. Masikristuhanon ka, you are not exempted to sicknesses and illnesses, even death. Do not be too spiritual. Ngayon, ampo ra nato ni tulog. When I met an accident, isa sa mga butang, tanang ko to, kapoy gid ko, kulang ko sa tulog. Yes, gikan ko sa akong ginikanan para tabangan sila. Padulong ko sa ministry. But my body did not cooperate. Your body is the temple of God. Do you know that your body is a temple of God? Munang wala taga sigarilyo, explicitly, wag itulo sa Biblia. Ako ba, diri ko, pilosopogin kayo. Ngayon nila, magisulti ng sigarilyo, kanang iisa, ng inom, even vape. But the Bible is telling us, do you not know that your body is the temple of God? Puy na sa Diyos. So kung anak ka sa Ginoo ngayon, gupay mong lawas. Tingala ka gamay nga trabaho, gihangak na ka, tungod kay apektado na imong baga, tungod sa imong panigarilyo. And do not think of it, ang simbahan nagabawal, si pastor nagabawal. No, the Bible tells us so. The Bible tells us nga ang atong mga lawas, templo sa Diyos. When Jesus Christ entered the temple, kanang literal na temple, iyang ipangbaliswa itong mga lawisa, kay nga naman, gihimo naman exchangingan o baligyanan. This is not the house of thieves or the den of thieves. This is the house of prayer. Bitaw sa simbahan nato, nganong gusto nato ni maplastar, nganong naatay mga renovation, nganong kailangan ta mo give, mo help sa church, di sa pilitan pero kinakailangan. Tungod we want as much as possible na conducive for worship.
That's the purpose of it. Pero sa pag-abot ganito sa bulaton, sige, dugay kayo tamang hatag. Dugay. Kung konsepto nato sa Biblia, makita nato, grabe giday ang kaymoan ani. Ang Ginoo dahil nalipay pag ang templo niya, gitagaan nato og pagtagad. Dito sa panahon ni David, so niya, nakonsensya siya ba? I live in a huge house, katuwa na mansion. Pero Ginoo, I want to build a temple for you. But of course, what is Ginoo? Heaven is my throne, earth is my footstool. Dako kayo ng Diyos, you cannot build for me. Pero, pasabot nila ka, place of worship lang ba? Pero grabe ang desire ni David, pero wag grant sa Ginoo ka ang iyang hand, puno man sa dugo, pasabot, usa sa ka-warrior. Muna sa panahon lang ni Solomon natukod, pero grabe ang preparation. Grabe ang gastos, ang gold, uban pa diha. Kaya nga naman, they want to give God the best. Pero ang makatawhan dito, makaingon sila, God is so good also. Muna sa atong kinabuhi, importante nga masabtan nato ang mga butang na dapat natong balansihon. Your body is the temple of God. Therefore, honor God with your body. Ato siyang himayaon. Mabitaw ng Sabado sa gabi, mogi nang atong pinaka-kontra. Kaya nga naman, pagka Sunday morning, nga nang malate-late mangyuta. Kay sa gabi, sa Sabado, mag-movie marathon, mabataon pa, mag-Mobile Legend. Pagkabuntag, malate sa Sunday School. Nga naman, wala na itong na-discipline atong kukalingon. The spirit is willing, but the flesh is weak. Jesus Christ told His disciples, pray para di mo ma-enter into temptation. Katulog siya ibalik pa. Pero sa man, tulog yapon. Agidakop si Jesus. Pagdakop kay Jesus, si Peter, wa may ampo-ampo. Imbis nga ang iyang pagsabot ato, kay gisulti naman daan ni Jesus Christ sa Last Supper, nga ihatag niya ang kinabuhi willingly, gikuha niya ang sword, iyang gitigbas, may nagani, kadalunggan lang ang natanggal sa sundalo, gibalik ni Jesus, girebuke sa ni Jesus, di man ang makig-away sa unod. Muna ayo katingala, igsoon, kung may mga trials, lahi ng atong reaksyon, di na Diyos nun, yutan-o na kaayo, nga naman, kulang dayta sa pag-ampo, kulang dayta sa pulong. Muna panahon sa Domingo o every time tamaminaw atong tagaan dakong bili ang atong pagpatalinghok. But if you are tired and exhausted, you cannot concentrate. You cannot concentrate. Dili ka makafocus. Even us preachers, importante nga di mi mahago maayo. Sa Sabado nga na, kay pagka Sunday morning, come Sunday morning, apektado yun. Apektado yun. All of us should discipline ourselves. God rested on the seventh day from all His work which He had made. Ang Diyos gani, nagpahulay. Gusto ko nato pagka-Domingo, harusong lagi nato. In Mango Radio, there was one listener that asked, Pastor, what should I do? Kaya nga mong gitawag nga negosyo, nagkusog man. Nya, pag Domingo, samot ka kusog. Kay kitering man. O sa kong buhaton. Usay kita, no, nabitaw sa sitwasyon na very tempting. Pag Sunday gani, lami, kaya may hunat pag yun ba? Muna yung uban, pati permitting, naama lang sa palibot, hindi ma-appeal. They don't know or understand the value of prayer. Ampo, para di ta ma-enter into temptation. Pray! And there's power in corporate prayer. Kung daga nag-ampo, ampo ta. You do not be afraid of me. Usa ka, masulti ni pastor ako, mangita ko ninyo kay pastor man ko. Pero ang Diyos yun, nagapangita ka ninyo. Where are you? Where are you? Gusto pa ta maka-income, gusto pa kaginansa. This is the time for us to kneel, to bend our knees, ask God. But sometimes we have this problem. Maluoy lang ka ba? Daghang problema. You know, we are exposed to social media. Even as you, as pastor, no? Friends magyud ta.
Makita na ako, problema dito, problema, pero di na ako makita sa simbahan. Wala, may problema ni. Kaya tinuod ang problema like Hannah, muadtog yun sa balay sa Diyos. Amen? In the house of prayer. They thought that Hannah was drunk. Noon sa hubog, man siguro na siya anay, kung nilay. Pero dili ko hubog, sulti niya. Hindi pa man gabi, iron niya, sulti niya. Hindi lang ko kalitok sa akong gipangayog bugat, akong kasing-kasing, kay ginalutos ko. Sa partner na sa akong bana, kay wako'y anak, mangayo ko. Pero gani ang trick na ito sa Diyos, mura siya gitawag na token, o gitawag na ito nga wifi, piso wifi, paghulog mo andar, pag wala ganito yung pangayoon, di punta mo ampo. Kung wa po gitawag atong pag-ampo, di na punta mo ampo. It doesn't work that way. God is God. Hatag kitag panahon. Grabe atong paningkamot, wala magyapoy padulngan. Why? If you do believe that God is the source of all blessings, then be faithful to Him. If you are truly the child of God, then God is expecting you to worship Him. Kisa ba yung tumuran sa panalangin, ang Diyos o ang yawa? Maski unsa nato paningkamot, I tell you, you will not have a full satisfaction. Kaya nga naman, nagpalayo ka sa Diyos. You know, si Jonah, tungod siyang prejudice, no, o kasuko sa mga taga Nineveh. Hindi siya gusto padala dito. What happened? Oh, itugob siya sa dakong isda. Naglisod pa siya bago mabalik. Kita, Kristohano, over and over again, you can see in the Bible, because of disobedience, nagabalik sila, ambis nga naanagi sa kalambuan, balik naman. Why? Because they are not faithful. They are unfaithful. How many times kita Kristohano na atong panimbahon, pangalaga, sige no ka lang, half-hearted lang. Wala din tayo sincerity. Wala tayo commitment. Wala tayo faithfulness. You know, God, again, is requiring us as being stewards. Pinyalan lang kita talandiri sa atong kinabuhi, trabaho, pamilya. And He was asked to be faithful. Panahon sa panimbahon, rest. Rest in the Lord. Be still and know that I am God. Pray that God will give you wisdom. That God will give you direction. Maski dagan pa mo kwarta. Huwag ganin mo kalinaw, kung di po para sa pangunuran sa panimalay, huwag mo'y kalipay. Tama? Tinuod na. Puros maaburido. Mabaw panabot. Usa na ba imong kalipay? Kanang nalang kay kwarta? Mabaw ra kayo nga kalipay. Ang kalipay nato, baliko nato, naa sa Diyos. Ikadalawa, naa sa atong pamilya. Amen? Sometimes we are working for our children. So atong children nga hinungdan sa atong gitrabahoan, wa nato diay atiman. God wants us to rest on Him. Cast your burden upon me. All of you who are heavy laden, I will give you rest. I will give you rest. Mangayo tagkaalam sa Diyos with gives liberally. Every Sunday, muhatag itag few hours para magsimba sa Ginoo. Ang buta. Minaw ta sa mensahe, basa tag Bible because we are seeking wisdom. Gina-review nato ang week na evaluate nato asa ta nagkulang usa pa ang ako himuon. Every time naka-hear ta sa Word of God o sa songs, kita nag-meditate, atong gina-examine atong kaugalingon asa pa ta nagkulang, Lord, unta ako ning maplasta. Not my will but your will be done in my life. Every Wednesday nag-aampo ta kapay tagtabang sa Ginoo. Para kita naman maplastar, para naman tayo kusog sa pag-atubang. It's because we cannot do it on our own. I tell you, God has given us this pattern. Follow God's pattern of work, enjoyment, and rest. Tulo ka butang. I just want to encourage you, importante i-balance nato ni. Even how hectic is your schedule, spend time with your family. Talk to your wife. Talk to your children. It's not a reason. A valid reason. Ingon ta kapoy manggod ko, wa ko'y panahon sa pangalagad, wa ko'y panahon sa pagsimba.
Wa ko'y panahon sa akong pamilya, sa akong asawa. O ibig sa mong kagulingon nga magpahulay ka o maghatag po kag kalipay. Lipaya po imong kagulingon. Ha? Kuha na po katiman imong kagulingon, di ko katiman sa ubang tao. Pahalagahi imong kaugalingon. Pahalagahi. Usahay, i-treat mo imong kaugalingon. I-treat mo. Mo ni imong kapital. Mo nang imong gasa gikan sa Dios. And you will be amazed at how satisfying life can be. Ma-amaze ra gid ka, makaingon ka, wow, Lord, diri sa lupa daghan magig challenges, daghan mga surprises. Pero salamat Ginoo kay ikaw gid ay ang Dios nga naghatag kanako katagbawan. Ang Dios nga naghatag nako kusog. Mo naingon ni Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Si Kathy, nga maayo siya sa iyang mga empleyado. Ang iyang ginapromise sa iyang mga trabahante is not a tangible return. Nga kwarta-kwarta lang uban. Pugitudloan niya kung unsa mag-una sa Dios. Munang pagka-Domingo, i-close niya ang iyang trabahoan. Why trabaho? Simba mo tanan. Kay siya nakasabot nga ang promise sa Ginoo dili tangible nga investment kung naghatag ka 100 ma-100 fold mag 1,000 sunod 10,000 kung dili ang promise sa Dios, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, patience, gentleness. If you give your people a break, sa studies masigani sa buntag na karon ang uban nag-observe may 10-minute break sa ilang mga trabahante. Ilang na studyohan na kung may break di ay mas na ay dakong productiveness nga mahatag sa empleyado kaysa katong tuloy-tuloy. Muna kita sa isa ka semana, one day, half day ra gani usahay. Hatag nato sa Ginoo hulay. And your body also could rest. Do you know, ang galingkod ka diya is good for your body also. Nakarest ka. Importante sa pulong sa Ginoo, masabtan nato nga kita di ay mga anak sa Ginoo. Kailangan natay legacy mahatag sa atong mga anak on how they can do things the right way. And as we follow God's example, ikinabuhi nato, balikon nako. Mo trabaho kita. Do not work very lightly. The Bible says, whatever you do, do it with your might. Kanang pinaka-the best mo. God has given you abilities, but you pa na-discover. Buhata ang the best. Gipangga mo, mas kiwa ka tanaw. And whatever the proceeds, kung may halipay ta, maangkon diha, enjoy mo. Because that's the fruit of your labor. Lord, thank you so much. Salamat, lami, giday kauno, no, kanang bunga sa hago. And after that, body and soul, spirit, mag-rest po ka. Hindi ka matulog sa mong lawas, no? Ang lawas nimo itulog nimo pag rest day o mag-worship po ka para sa imong spirit. So that on Monday, nakaka-renewed strength. Amen? Bag-o naman, and you are guided. Kaysa katong tuloy-tuloy, no, nga naano na ka, disoriented na ka. Nawala na ka sa passing. You know, why Solomon wrote Ecclesiastes, all in this world are vanity. Tungkol naging disoriented na siya. Di na siya spiritually inclined. Pagpanan na to sa kalibutan, gani, muragwa na kapuslanan, maluya na ta, wa na meaning, we must check our spirituality. Ipasi na disorient na ta sa Diyos. Wa ta kasabot what is contentment. Wa ta kasabot usang true nga blessing. Basi kalimot na ta nga naapatay kinabuhi ha. Madagan pag senses sa atong lawas nga function. Nakita mas blessed pag yun sa uban karon nga nasa hospital. Basi wa ta kasabot. We must look on the Word and review all of these things because God has given us pattern for living. Manindog ta palihog. Our Heavenly Father, dear Lord, help us. Kami mga tao, dali lang gid makalimot usahay, kung usa gyud imong gitudlo. Usahay, mawala na kami sa sakto nga mga pamaagi.
kailangan di kami magtrabaho kayo. Kay morning, gihatag nimo nga gasa kanamo. Ug help us, O Lord, ma-enjoy na mga butang nga naging resulta sa mga hago namo uban sa imong panalangin. And help us, the Lord, to rest in you. Among lawas, tagaan mo panahon dahil nga makaparecover, makapahulay. At the same time, among espiritu diya kalimo. Lord, help us nga mabalanse namo ang mga butang. Maging proportionate kami ini. Equilibrium, Lord, among ma-exercise. Na dili kami Ginoo mawala sa balanse. Like a bicycle, nung kami bike, kung naa kami sa sakto nga motion, di mi matumba. Pero kung wala na kami ga-move, wala na kami nagalihok sa sakto nga direksyon, pamaagi, matumbag yun mi. Salamat Ginoo kay napamay mo mga pulong nga nagagiya ka namo. Help us, dear Lord, na matagahan namo ni importansya ang tanan. Kung naa kami sa trabaho, where we are, we should be there. Focus mi sa trabaho. Kung naa naman kami sa among pamilya, ang among una-una naapod sa pamilya. Ang among attention, pamilya po. Panahon naman sa among personal o quiet time, diya po mi mag-focus. Lord, thank you so much na you have given us a pattern on how to live a satisfied life while on here on earth. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.